Good day everyone! Magandang araw sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Today, we are going to continue with Uranology. This is part 3 and this is part 2 of the topic, What is bound on earth shall be bound in heaven. So, kung ano man ang ginagawa mo sa lupa ay siyang may kinalaman din sa langit. Last video ay tinalakay ko yung mga roamers. Yung mga na last minute conversion. What is the Lord's plan for them? So, the last video I told you na they have no permanent address, but nevertheless, the Lord is more than good enough to make them busy. Hindi naman sila mapapagod. So, if you want that video, you could refer to the last one. Today, ipagpapatuloy natin ang Uranology Part 2, 3. So, ano naman yung mga taong may chance silang i-surrender yung kanilang mga vices, yung kanilang mga buhay on the last parts of their lives. Yung tipong 2 months na lang, 3 months, basta below 1 year. Kunwari, naging Christian sila, talagang umano sila kay Lord 1 year before their death. That is considered as final phase of Christian living. Yung sinasabi ko yung kanina, yung mga last minute, yung tipong mamamatay na lang, tapos nagbago pa. Yung tipong mamamatay na ng mga ilang, siguro 2 days below, tapos namatay na, yun yung last minute. Pero sinasabi ko, yung mga 1 year below naman. 1 year below na Christian na, yun na lang yung chance sila, ma-surrender nila sa Diyos yung kanilang mga buhay, ma-surrender lahat, and then, minodify na lang kung may mga, yun na lang magagawa nila, yung to fix all of their mistakes. Yun na lang yung talagang chance, yun na lang yung pwede nilang gawin because of the shortness of time. Yung mga 1 year below, pag-usapan natin to. Let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa inyong grace. Nagpapasalamat ako sa inyong guidance, Panginoon, na inyong ipinagkaloob. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Be our speaker. Be our guide in everything that we do. We may please you. Salamat po, Panginoon. Ilayo niyo kami sa mga false hermeneutics. Ilayo niyo kami sa mga false interpretations ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Sa pangalan ni Jesus nating Diyos. Amen. Okay. So, pag-usapan naman natin ngayon ang yung mga final phase, sabi ni Lord, last phase or last push. These people are much more blessed compared sa last minute. Because these people has the chance to make their own place in heaven. Pagka yung mga taong ito, yung mga taong hindi na talaga magbabago, yung mga talagang all in na sila kay Lord for the last 1 year or below of their lives, will have a decent chance to have a place in heaven. So, sabi nila, may sariling lugar yung mga roamers, may sariling lugar etong mga taong ito. Sabi ni Lord, eto yung mga taong magkakaroon at least ng condo type na bahay, yung mga maliliit na, yung mga isang floors lang na bahay, yung mga maliliit lang, yung kung ano yung nai-imagine nyo sa isang condominium na maliit. Hindi yung malaking condominium, yung maliit lang, yung mga 1 bedroom na condo type, yun ang meron. So, yun ang kanilang magiging place in heaven. So, how would they do that? Ano ba ang gusto ni Lord na gawin sa mga taong ito na mayroon pa silang konting kapiranggot na panahon? Pag-usapan natin to kasi this is very important, ha? Kasi there could be, most likely, ito yung mga taong na-diagnose na ng terminal disease. Halimbawa, may terminal disease ka na hindi na talaga babaguhin ng Lord. Kunwari, you still have 6 months to live. You still have 1 year to live. Swerte na nila kung may 1.5. Pero karamihan dyan, 6 months, 5 months na lang, gano'n.
Okay, pag-usapan natin to. Sabi ni Lord, these people are more blessed compared to the people that will be on the last minute. So, depende kasi. So, they will have a decent place. A small place. It could be a one-story house. It could be yung mga ganon. So, okay. First and foremost, pag-usapan muna natin ano ba yung dapat gawin. And pangalawa, second part ng video na to is ano ba ang meron doon. Bakit sinabi nila they are much more blessed? Okay, pag-usapan natin. Una sa lahat, they have to surrender their lives to the Lord truly and with all of their hearts. Dapat buong puso nila ang pagsuko sa Diyos. Hindi pwedeng 50-50 lang. Dapat they have to do it ahead of time. Hindi ahead of time. Dapat gawin na nila to ng mabilisan kasi these people have only little time. Maikli na talaga kanyang panahon to do things. So sabi ni Lord, death comes in an instant and no one knows exactly. Pero these people are blessed because unari mga terminal, sabi nga nila, minsan mga blessed pa nga sila kasi they know it is their time. Kesa doon sa mga taong they don't know. Tapos kinabukasan, patay na pala sila. Alam mo ba sabi nila, mas blessed pa nga itong mga taong to na may terminal, alam na nilang malapit na. Yung pakiramdam nila, malapit na. They're much more blessed kasi they know how time works. Kaysa sa mga taong they're just happy-go-lucky. Una sa lahat, they have to surrender their lives to the Lord Jesus immediately. Dapat 180 kasi yung iba 360 doon ako. 360 bumabalik lang yun sa dati. Pag 180, yun talaga ang totoong paikot na gusto ng Lord. So, yun yung una. Kasi ito lang yung part na hindi minamadali. Kasi pagka by force, pagka pilit ang inyong decisions about this one, the next steps will be useless. Ito lang yung part na hindi dapat minamadali. And if you really decided that you are going to be surrendered with the Lord, ito. Most of the people will say, go to a church, serve Him for the last time. No! Sabi ni Lord, hindi ganun yun. So, para lumalabas, parang pag narinig mo na itong video na to, pag sasabihin ko, oh, magsimba ka na agad. So, nagsisimba ka na lang para maghabol ng kayamanan sa langit. Parang sasabihin ni Lord, ganun pala impression mo. Pag napunari, matapos sa mundong pakinggan. Baka sabihin mo, naghahabol ka ng yaman. Kasi may iba kasi, baka isipin na, oh, bibigay ko na lang lahat ng yaman ko rito sa mundong ito para may yaman ako sa langit. Para meron naman ako matira sa langit. Mali! Sabi ni Lord, iba ang conversion ng yaman sa lupa, iba ang conversion ng yaman sa langit. Wala kang dadaling yaman dun sa langit, ha? Hindi mo madadala yun. So, kaya nga, ang number 2, hindi pumunta sa simbahan at maglingkod. No, that is not the number 2. Hindi siya ganun, ha? Baka sabihin nyo, kailangan maghabol. Naku, wala na. Hindi naman dapat naglilingkod para maghabol. Instead, the number 2 is going to be fix whatever wrong you did. Kung mayroon ka mang hindi pagkakasunduan sa pamilya mo, ayusin. Kung may hindi pagkakasunduan sa relasyon mag-asawa, ayusin. Kung mayroon mang relasyon sa mag-anak na hindi sa anak, ayusin. Kung mayroon mang mga relasyon na hindi maayos sa mga magkakaibigan, sa business, and sa mga angkan, sa clan, ayusin. That's the number 2. After you surrender life to the Lord Jesus, the next step is to reconciliate or to fix everything that is not okay. Ito yung sinasabi nila na restitution na kailangan ayusin. Kasi sandali na lang. Alam mo yung mga ganyang mga last moves na yan, yung mga restitution na yan, ayan ang magbibuild. Ayan ang magtataguyod ng inyong pundasyon sa inyong lugar sa langit. Sige, malalaman nyo kung mamaya kung bakit. Ano ba yung meron? Kasi
Kasi sabi naman, di mo naman kailangan di mo naman kailangan magpahinga kaya ka nga merong bahay kasi doon ka magkakaroon ng privacy mo. Sa langit wala nang privacy. Sa totoo lang. Kasi lahat naman nakakapag-usap na through internet hindi, but through telepathy lahat makikita na. In the first place, wala ka naman nang gagawing kalokohan sa langit kasi aalisin na 'yon ng Diyos. So all of the good side will be on heaven, wala na yung bad side. So, yun lang 'yon. So wala ka namang itatago sa langit pero i-explain ko sa inyo kung bakit. Okay, so ayun, restitution comes next. Kasi baka malay nyo, sa inyong pala nanggaling yung mga spiritual barriers, baka dahil sa'yo, ikaw pala yung magiging dahilan kung bakit maaalis lahat ng mga spiritual barriers between you, your family, your friends, your clan. Diyan na darating yung mga confession, repentance. That's number 2. Hindi serve the Lord, no. Sabi ni Lord, serve the Lord. Mawawala ka na eh. I mean, matatapos sa buhay mo, serve the Lord. Ano pa ba maiaambag ng serve the Lord mo? Ibigay mo na yan dun sa mga kabataan. Yun talagang they will all have the time. Bigay mo na sa kanila yan. Ikaw, ayusin mo na lang yung mga sinira noon. Kung hindi mo man sinira, yung pinahintulutan ng demonyo na masira dahil hindi ka aware. Yun ang dapat mong ayusin. That's going to be number 2. Okay. Alam nyo, sa totoo lang, yung number 2, matagal yan. Ito yung pinakamahirap. Sa totoo lang. It involves your pride. It involves others' pride. Ito yung tanong, paano kung hindi makipag-ayos yung, kunwari, hindi mo na pagkasunduan? Paano kung hindi mo na ayos? Paano kung ikaw nag-repent, nag-sorry ka na? Sila ayaw. Sabi ni Lord, hindi mo na problema yan. Kung trinay mo naman makipag-ayos, sila hindi naman, okay na yan. Basta you did your part and okay. That's it. Problema na nila yan. Kasi sabi ni Lord, ba't di ka nakipag-ayos? Pag sila naman yung namatay, sila naman ang tatanungin ng Diyos, ba't di ka nakipag-ayos? Kunwari, dun sa mag-asawa na, hindi nakipag-ayos yung mamamatay na, bakit hindi ka nakipag-reconciliate? Kung hindi, alimbawa, kung hindi sumuko din sa Panginoon tong asawang to, bakit ganun? See? Sila naman ang mananagot doon. Kaya nga, kung ikaw, ginawa mo naman, okay, do it. Halimbawa, kung may away sa angkan, kasi ikaw na yung magsimula mag-ayos. Kung if things really go sour, na lahat ng mga angkan ayaw na sa'yo, so be it. Sabi ni Lord, once you die, it's over. Wala ka ng paghihirap. Hayaan mo sila naman ang umayos sa gusto nila pag sila naman yung namatay. Yun na, sabi ni Lord sa akin. Kaya huwag kayo matakot, mag-sorry kayo, mag-confess kayo. Kung ayaw naman, ako, sila naman na pananagutin ng Diyos, kundi naman sila din susuko. Ito yung pinakamahirap, sabi ni Lord. Yung pag-aayos, itong sense of restitution. Kaya nga, ito yung number 2, hindi yung serving the Lord at the final days. No, hindi yun. Hindi yun ang Sa totoo lang, yun nga yata yung huli. Yun yung huli. That's number 3. Do whatever the Lord wants until your final breath. Be a testimony. Share to others what have the Lord has changed into your life. Be a guide towards the people that they might go in through you. Halimbawa, kakaroon ka ng illness, no? Ano ba yung gagawin para makaiwas sila doon sa ganong illness na yon? Kasi sabi ni Lord, they could be a big help para yung mga ibang tao naman na pwedeng dumaan doon, makaiwas naman sila doon. Be a guide, be a testimony towards them by changing the way we think. Makikita ng mga ibang tao, ganito pala mag-isip si brother, ganito pala mag-isip si kuya ngayon, noong sinuko na niya yung buhay niya kay Lord, ganito yun. So, at one point, magiging aware sila na binago ka na nga ng Lord because of how do you perceive things already in life. So, malaking bagay din, no? Kahit sandali ka na lang mabubuhay, kahit
Kahit nawala karamihan sa mga oras mo, malaking ano rin kay Lord yon. Big deal sa kanya yon. So, okay. Number 3. Ano pa ba? Depende kasi sa situation. If you could still walk, if you could still think, that is the time that you go to a local church na pinapadala ka ni Lord doon. So, take note, kagaya ng sabi ko sa Facebook ko, pinagdadasal kung saang simbahan ka maglilingkod. Ayan. Establish yourself as a changed man of the Lord despite your days are dwindling or the days are gone. You don't know. Kumbaga, you have 1 year or less. Kaya nga, simulan mo na. Kung pakiramdam mo, nandun ka na, do it. So, okay, punta na natin yung reason kung bakit you are much blessed. Kasi naalala nyo ba sinabi ko na whatever is bound on earth shall be bound in heaven. So, yung laman kasi noong maliit na bahay na yon will be the reason why. A bigger place, it means a bigger place for what the things you like to do. Kasi kung ano yung ginagawa mo rito na gusto mo, yun din yung nasa langit. Except yung mga vices, except yung mga makasalanang bagay katulad ng alak, walang alak doon. Obviously, walang alak doon. Sa langit, wala ring prostitutes doon. Okay? Wala rin mga sexy star sa langit kasi ayaw ng Lord yun. Halimbawa, kung gusto mo ng mountain climbing, sabi ni Lord, kung gusto mo ng kabundukan, yung bahay mo ilalagay malapit sa bundok. Kung gusto mo naman ng mga surfing, gusto mo naman ng mga water-related activities, ilalagay yung bahay mo malapit sa may katupigan. So, yung mga kagamitan mo, yun yung magiging ano. Ayun yung magiging reason kung bakit mas blessed ka. Halimbawa, kung gusto mo ng mga books, you want to learn a lot. So, there will be a lot of learning materials. Take note hindi ko sinaming books, learning materials. You will be having there. So, okay, kung gusto mo naman ng shopping, well, merong ilulugar ka naman na Lord malapit sa mga shopping areas. Ganon din, kung ano yung nakikita nyo dito sa mga shopping areas, ganon din sa langit, mas maganda nga lang. Ito sabi nila, ang maganda daw dun sa langit, dito kasi sa lupa may presyo. Yung dun sa langit, walang presyo. At saka sabi ni Lord, walang scam, walang nasa scam sa langit. By the way, sabi ni Lord, walang Shopee doon. Walang Shopee doon kasi there's no need for you to take it home. Walang Shopee doon, no need to take home. Kasi you could just teleport yourself there. You could just go there quickly sa malapit na shopping center. Kasi kung mahilig ka sa shopping, ilulugar ka malapit dun eh. Sa mga metropolis areas, meron din metropolis areas ang heaven. Meron ding rural areas ang heaven. Yung tipong gusto ng serene, gusto nila ng tahimik na lugar. So, yan. So, maraming lugar. And another reason kung bakit mas blessed itong mga taong to kasi depende sa laki ng bahay mo, ang laki ng inambag mo. Makikita yun ng mga ibang mga Kristiyano. Pag mas malaki yung bahay mo, mas malaki inambag mo sa lupa. Pag mas malaki yung properties mo sa langit, mas malaki ang inambag mo sa lupa. Ganun yan. Kung mas kumikinang yung bahay mo, mas nanonotice ang ibang tao, ganun din. So, kaya nga sabi ni Lord, huwag nyo nang i-exalt yung sarili nyo sa lupa. Hayaan mo yung mga Kristiyano sa langit ang makakita noong ginawa mo. Ganun yan. Nanonotice, habang buhay ka pa, nakikita na ng mga taong yon kung paano ginagawa yung bahay mo. Kung paano ginagawa yung lugar mo. Kaya nga sabi ni Lord, mag all the way kay Lord kasi sabi ni Lord, may mga Kristiyano, tapos na yung bahay, hindi umabot doon. Saka ko na i-discuss yan sa susunod na part ng Urainology ko. Kaya nga, serve all the way. Sabi ni Lord, all the way tayo.
hanggang mamatay tayo all the way. Wag na mag-last minute na magloko. Wag na magloko ng last minute. Wala tayong mapapala dyan. If you serve the Lord, not one way, it's all the way. Kasi total naman, sabi ni Lord, pag kayong, lalo na yung mga talagang malalalim, alam nila kung kailan sila mamamatay. May idea sila, kung hindi man yung exact date, kung exact time, they have the idea on what season are they going to be gone. That's all for this video. Thank you for listening. God bless.